Ito sa Energy FM. May konting kulitan. Lampungan. At banghayan. Banghayan. Yeah. Chubby. Anong chubby? Sino chubby? May chubby ba dito? Wala. Ay, nako. Tigilan mo na yung araw, sasampigay na kita. Bakit? Sobra ka naman. Ang tanong, are they an item? Ara, wala kang pakialam doon. Tama na. Ano nga? Walang umaamin. Dead malan. Kayo na ang humusga. Sayo mo sa akin, uhu. Oo. Oh. Ay, nako. Wala kaya! Ay, nako. Ayun na, ayoko dun eh. Acting, te. Gandang Kara Gandang at Kara. Papa Jackson. Papa Jackson. Karja! Karja. Alas 9 hanggang 1 ng umaga. Tuwing Biyernes. Dito lang sa 106.7 Energy FM. Friday na! At pag Friday, Carjack na! Gandang Kara! Papa Jackson! Gandang Kara! Papa Jackson! Carjack! Carjack na! Naka-carjack na bang lahat? Same, pero... Iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy! 9:35 ang ating oras. Happy Friday, everybody! Yes! Ako po muna ang makakasama nyo ngayong gabi. Siyempre, nag-iisang checks ang radyo. Ako po yung sa Gandang Kara. Pero may carjack pa rin mamaya. Hihintayin lang natin ang pagdating ni Papa Jackson kasi itong mga magsisimula ulit today at itong mga susunod na mga Friday medyo malilate siya dahil alam nyo na rumaraket ang papa nyo. So hintayin na lang natin siya patiently. But anyways, habang ako muna ang kasama nyo, live na po tayo sa lahat ng mga social media platforms natin. I believe live na pa tayo sa TikTok pero parang naano tayo ng TikTok ngayon so wala yung Energy FM ngayon na TikTok. Di ko alam, may mga strike yata tayo. So sa mga naghahanap ngayon sa TikTok, live lang po muna tayo ngayon sa aking account. Ready na ba? Naka-live na ba tayo sa account ko? Ayan, sige, hintayin na lang natin. I think sa account ko muna ila-live habang inaayos pa natin ang ating TikTok. Ayan, okay daw. Ayan, so makikita niyo po kami ngayon sa TikTok and of course sa FB. Ayan, hello po sa inyong lahat. Happy Friday! Sa mga nagtatanong po, sino yan? Ako po si Gandang Kara. Bakit ngayon lang yung sumulpot ang tagal na absent niya na? Sa mga hindi po nakakaalam, matagal-tagal na naman po ako nag-leave. Parang hobby ko na yata ito pero you know, I'm just living my life. Wow! Kahit wala nang leave. Kahit wala na pong sinasweldo. Live without pay kasi yun. Oo, kawawa na nga ako. Hindi ko nga alam kung kumpleto pa yung nasasweldo ko. Halos wala na talaga eh. Pero okay lang naman. Nag-enjoy naman ako. Ito kasi galing po ako ng Malaysia. Ayan. At syempre hindi ko na i-detalye ang lahat ng mga kaganapan ko sa Malaysia kung bakit ako nagpunta doon, bakit anong meron. Kasi abangan nyo sa vlog ko. Hopefully matapos ko siya ngayong gabi or bukas para ma-upload ko na siya tomorrow. So abangan nyo na lang yun sa aking YouTube channel. Kung ano yung mga nangyari sa akin dyang adventure. But anyways, September 20 na pala ngayon. Nakalain nyo, parang 1 week na lang matatapos na ulit yung September. Tapos wala na, countdown na tayo ng October, November, December, diba? Kasi malapit na naman mag-Christmas. Actually, nabigla nga ako kanina. Sabi ko, hala, pinag-uusapan na nung iba yung mga Christmas party. Parang ang aga pa naman yata.
Pero ganun sila kaaga mag-prepare kasi I think, syempre di ba kapag December, may mga family at magjojowa na magpaplano na ng mga bakasyon, yung mga second week, ganyan, or marami na mga racket. So, kalimitan talaga ng mga Christmas party ginaganap ng first week ng December. Kaya siguro ngayon pa lang, nag-uusap-usap na kasi feeling ko marami na talagang a-absent dyan. Minsan nga, pagpasok pala ng December 1, panay absent ng iba kasi inuubos nila yung kanilang mga leave. O, relate ka ba dyan, ha? Yung inuubos na lang. Pero, ako wala na akong uubusin kasi wala na akong live. But anyways, ayun nga, ang bilis-bilis ng panahon. Parang nakakalungkot na matatapos na yung 2024 sa ilang kembot na lang, di ba? Kasi alam ko, pag pumasok na talaga yung October, wala na. Syempre, after October, undas, tapos Christmas na agad. Wala na, talagang tapos na to. Tapos wala ka pa rin jowa. Ano ba? 2025 na next year. Anong plano mo sa buhay mo? Di ba? But anyways, okay lang yan. Malay mo, after New Year, saka dumating para sa'yo. Malay mo lang naman. Pero ano nga bang meron ngayong September 20? Well, napag-alaman ko lang naman na ngayong araw na ito, sinerge ko, Friday, September 20, 2024. Ngayon pala ay National Cinema Day. O, sa mga mahilig manood ng movies. O, sabi nila may ano daw ngayon, ticket prices are reduced. Totoo ba? Hindi ko alam kung dito yan sa Pilipinas. Pero ewan ko lang, sana, di ba, wini-wish natin yan. Kasi after ng pandemic, talagang for sure madaming nanood ng mga movies, di ba? Kasi nasabik tayo, di ba? Tsaka minsan yun lang yung way natin na makapag-date sa mga jowa-jowa or manliligaw, di ba? So ayun, today is National Cinema Day, September 20. So sa lahat ng mga nasa biyahe ngayon or nasa bahay na nakakatapos lang manood ng movie with their loved ones, sana nag-enjoy talaga kayo ng bonggang-bongga. Ako yung last movie na pinanood ko, yung, di ba nakalimutan ko bigla? Paalala niyo sa akin. Ano yung movie na nasa libro, tapos ginawa siyang movie? Sa dulo ng dila ko, oh my gosh. Teka! Ano to? Yung nasa libro siya, nakakaiyak siya. Teka, hindi ko to pwedeng makalimutan. Yung ang kwento niya, syempre hindi ko pala pwedeng ikwento. Pero natouch ako sa movie na to Nakalimutan ko talaga, hala. Kailan lang to pinalabas Ano no? Ayun, It Ends With Us. Grabe. Alam niyo ba, iyak ako ng iyak sa sinihan. Hindi ko ikikwento yung buong story kasi para panoorin nyo. Pero ang lesson ko talagang natutunan dun sa It Ends With Us, libro kasi siya. So actually, yung librong yan, binasa yun ng anak ko, si David. Sabi niya, Mami ka nakakaiyak. Hindi siya palabas ng libro pero tinapos niya in 2 days. Sabi ko, totoo, tinapos mo. Hello, bye-bye. O, diba, nagbabay pa ako sa mga OJ. Tapos, ayun na nga, sabi ko, nakakalungkot. Tapos nung ginawang movie, tamad din ako magbasa ng mga libro. So, hindi talaga ako malibro Sabi ko, buti na lang may movie na siya. At least, pwede kong panoorin via movie. So, nanood kami yan. Ni Papa Jackson, nanood kami yan. Nung kasagsagan nung ini-issue nyo kami, di ba? Na magkaaway kami kahit di naman. Yan yung time nanood kami ng sine. Tapos, sabi ko, iyak ako na iyak dun sa movie na yon. Tapos, ang dami kong na-realize tungkol sa pag-ibig. Di ba minsan kasi kapag nagmamahal tayo, parang nalulunod tayo sa sa fantasy na Cinderella type of love story, ito yung knight in shining armor ko, ganyan. Kaya parang hindi natin hinihiwalayan yung tao kahit marami na tayo nakikitang red flags. To the point na nasasaktan na pala tayo, pero pag humingi sa atin ng sorry, hindi okay lang. Lahat ng red flags tinatapon mo kasi mahal mo nagsasacrifice ka para sa kanya. Pero paano kung yung klase ng red flag is yung pananakit na physically, emotionally, at toxic na? Tatanggapin mo pa ba yung taong yun dahil mahal mo at dahil mag-asawa kayo? Doon ko na-realize na hindi talaga dapat. Kasi dapat po-protect mo yung sarili mo kahit nagmamahal ka. Kasi ang totoong pagmamahal ay hindi nananakit. Diba? So kung totoong pagmamahal yung nararamdaman ng partner mo, ni dulo ng daliri mo, dapat hindi niya tatapakan yan. Or kahit anong gawin niya dyan, dapat wala. Kasi yun ang totoong pagmamahal. So sabi ko, ang sakit-sakit naman ang movie na to. Bakit ganito? Tapos yun, sabi ko, may natutunan ako dito sa kwentong to. Sa totoong buhay, dapat talaga piliin mo talaga ng mabuti yung taong mapapangasawa mo at makakasama mo habang buhay. Kasi minsan, di ba, porket in love tayo, sige, pakasal na tayo, in love tayo Hindi pa rin kilalanin mo pa rin mabuti. Kasi along the way, marami ka pang matutuklasan sa partner mo. At saka the best din siguro yung ipagdasal mo kung ano yung para sa'yo, di ba? Kasi makakatulong yun.
Actually, maraming ganun na halimbawa, wala pa silang jowa for 5 years or 10 years. Tapos, talagang choice nila na wag muna magkaroon ng jowa. Tapos ipagdadasal nila na ibigay niyo po sa akin yung taong ganito, ganito, ganito. Yung with description talaga. Halimbawa, may nunal sa ganito. O kaya naman, medyo malaki yung mata or singkit, tas ganito yung ugali. Minsan matagal lang, pero binibigay pa rin kapag talagang puspusan kang nagdadasal para dun sa taong yun. Or hihingi ka ng sign na ito na po ba yung right person for me. Minsan binibigay yun kasi humihiling tayo. Pag hindi pa binigay, ibig sabihin hindi pa talaga yun. So, huwag kayo magmadali. Diba? So, ngayong taong to, kung wala ka mang jowa, huwag ka mag-alala. Magkakaroon ka din. Ipagdasal mo yan at hintayin mo lang yung tamang pagkakataon para sa'yo. Diba? Kasi minsan sa kakamadali natin, madadapa naman pala tayo. Sayang lang, diba? Magkakasugot ka pa sa pagkadapa mo. Anyways, ayun na nga. So speaking, ang dami ko nang nasabi, diba? Sinabi ko lang naman na Cinema Day ngayon. Pero, ayan, it's a must, watch movie. It ends with us. Marami ka matututunan tungkol sa pag-ibig. So, ayun na nga. Today is September 20. Tapos ngayon ay Virgo, yung yung sign na to. Diba? Sino ba dito mga Virgo sa booth? Meron bang Virgo? Ayan. Ano ba ugali ng mga Virgo? Sa palagay nyo. Diba? Ano ba ang ugali ng mga Virgo? Sabi dito, ang mga Virgo daw ay honest. Taray, honest. Ayan Lalong-lalo yung mga pinanganak ngayon ng September 20. Sabi Oy, naging manghuhula na ako sa show. Sandali. Virgos born on September 20 are the ultimate professionals. Practical and organized. Ayan. They are doers, not watchers. Tapos, they are being honest. Ayan. Gusto nilang ma-achieve yung mga desire nila. Madam Cara! Ang bago kong career. Diba? But anyways, hello sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Kumusta po kayong lahat? Bakit hindi ko makita yung yung live sa aking TikTok account? O baka ako lang yung may problema? Ako lang ba? Hindi ko siya makita. Bakit? Nakikita naman ito. Sige. Sige na nga. Hindi ko tuloy mababate. TikTok world, mamaya na po ako babate. Sige. Pero pwede nyo na akong tawagan habang naghihintay po tayo kay Papa Jackson. 8721-2429 or 7001-7949 o kaya naman para sa lahat ng mga OFWs natin or lahat na may mga cellphone for sure. Lahat naman kayo may cellphone Sa panahon ngayon, bihira walang cellphone, di ba? Ayan, mag-PM lang po kayo sa messenger natin. Kahit sa TikTok or sa FB, yan, handa po namin basahin yan. Tapos kami ang tatawag sa inyo. At palakpakan naman natin lahat ng mga nasa booth ngayon. Ang daming tao. Hello! Sana nakapag-dinner na kayong lahat. Kasi pagdating ni Papa Jackson, wala nang tayuan. Dahil mahaba yun magsalita. Hindi kayo makakapag-dinner. So dapat nag-dinner na kayo. May caller na tayo? Meron na? Sige, hintayin na nga lang natin yung caller natin. Meron? Oo. Sige. Okay, sige. Kausapin na natin ang ating caller. Hello? Hello? Parang wala naman siya. Wala akong naririnig. Tolits, pumunta kaya dito. Hello, Mike Tess. Hello? Hello? Sige, tawagin mo na natin si Tolits para tumulong sa atin. Tatawagin mo pa lang. Wala naman pala. It's a prank! Hello! It's a prank! Hello din sa lahat ng mga natin yung mga nakikinig po dyan sa kanilang mga radyo. Yung mga nasa biyahe sa oras na ito. Mag-ingat po kayo. Nakita ko actually dito kanina na parang uulan yata. I'm not sure. Nakita ko lang. Parang 11 to 12. Kasi alam niyo naman, pag Burmans, di natin masasabi ang panahon. Minsan bigla na lang uulan yan. So mag-ingat pa rin po tayong lahat. And make sure, dapat lagi tayo may baong payong. Wag niyong kakalimutan yung payong, di ba? Kasi it's a must. Lalo na mahirap magkasakit. Ako actually, galing ako sa sakit bago ako nagpunta ng Malaysia. Talagang nag-antibiotic ako at saka nagpahinga talaga ako. Hirap na hirap ako kasi inuubo ako. Lalo na uso din yung mga infection ngayon, viral infection yan, tsaka pag-ubo. Dahil din sa pag-iba-iba ng panahon. So alam nyo na. Sige, habang tinatawagan ni Tolits ang ating caller, sana andyan na siya kasi I think kanina andyan na siya. Bumati muna tayo. Hello kay Michelle Barsaga. Hello. Shoutout din kay Arvin Pascual. Ayan. At kay Leia. Taga dyan sa San Jose del Monte.
Tantan Ray, hello din po. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Sa mga hindi nabate, sige. Marami pa tayong chance na bumate. Hanggang mamaya pa po tayo magkakasama. And mamaya sa mga naghahanap pa, parating na rin yan si Papa Jackson. Meron lang siyang hosting gig. Watching from Iloilo, sabi ni Gida. Francesca Mangaya, hello po. Si Mami Rosie and Mami Merly Mayo, hello. Rigner Malyari, hello. At Arvin, sabi niya, pabati naman po ang asawa ko, si Marites. Hello Marites, sabi ni Arvin. Lynn Santiago from La Union. Rocky Alex, hello din. Evangeline Hornilia, hello din. Uy nga pala, gusto ko lang magpasalamat sa Asian Excellence Award. Grabe, meron na naman tayong bagong award. Thank you so much. Ayan, nakita ko lang to kanina. Ayan, Asian Excellence Award, Achievers Award. Most Outstanding Excellence in Radio Broadcasting. Ayan, thank you so much po sa inyong pagkilala. Kailangan na naman nating magpapayat. Kasi magsusuot na naman tayo ng gown. Lagi na lang. Tumaba kasi ako na nag-Malaysia dahil ang daming biryani tsaka kanin. So kumain po ako ng maraming kanin. Kasi ando na rin naman ako, diba? Tapos yung mga roti. Ang sarap! Kaya sabi ko, hala, di bali pagbalik ko na lang ulit ako mag-gym kasi sayang naman yung moment na nandito ako tapos hindi ko makakain yung mga masasarap na pagkain, di ba? Anyways, andyan na ba yung ating caller? Okay na daw. Ayan, sige. Hello? Hello po, ma'am. Hi. Hello po, gandang Kara. Hi, ano pang pangalan nyo? Lynn po, Lynn. Lynn, taga saan ka, Ate Lynn? Andito pa ako ngayon sa Saudi po. Oh, gano'n ka nakakatagal dyan sa Saudi? Papalit-palit po ako sa Kuwait, Saudi, Malaysia, tapos Saudi po ulit. Uy, nag-Malaysia ka din? Opo, dun po sa Johor Bahru. Oh, ako kagaling ko lang dyan sa Malaysia. Opo, nakikita ko po yung mga yung sa... Mga post. Sa post mo. At saka po kanina lang kakapanood ko lang nung yung sa Vietnam po. Nawalan ka ng wallet pero nahanap nyo rin. Oo nga eh. Naiwan ko lang pala. Oo nga po. Lagi pa ako nanonood ng mga vlog nyo po dahil ni Papa Jackson. Ay, thank you. Anong pinaka-favorite mo sa lahat ng napanood mo? Yung sa sa Hong Kong. Hong Kong. Ang dami din nagsasabi niya. Yung unang Hong Kong niyo po. Yung unang Hong Kong niyo pong dalawa. Masungit pa nun si Papa Jackson. Di pa siya nagsasalita masyado. Okay nga po, pero napakasani po kasi ninyo doon eh. Oo. Awkward pa yun eh. Hindi pa kayo masyadong close. Pero nasuswitan po ako sa inyo doon. Ano no? Nasuswitan po ako sa inyo doon eh. Sa Talaga? unang Kahit Hong Kong masungit siya niyo. doon, nasuswitan ka. Oh. Ang saya mo po kasi mga asar kay Papa Jack. Oo nga eh. Sige. Lynn, anong trabaho mo dyan sa Saudi? DH po ako, ma'am. Ilang years ka na nga ulit, sorry? Magsa-7 na po. 7. Kumusta? Nakakauwi ka naman ng Pilipinas? Yes po, every 2 years, 9 months, ganun po, umuwi ako. At least nakakauwi-uwi ka. May mga anak ka dito sa Pinas? Meron po 2. Oh, ilang taon? Yung isa po 21, yung isa po kaka 2 years old lang po niya. Ang layo ng gap 21 at 2 years old? Oo nga po, layo. Nung nag-Malaysia po kasi ako, yung kilos ko, nung nasa Saudi pa ako, ang kilos ko 94. Tapos, akala ko, wala na akong chance mabuntis. Tapos, nung nag-Malaysia po ako, kasi yung amo ko Chinese, puro vegetarian po sila. Kaya yun, bumagsak po yung kilos ko. Then, nung nagbakasyon po ako, doon nabuntis po ako. Nung bumalik ka dito sa Pilipinas? Yes po. Ang tagal nga ng gap, no? Grabe. Oo, akala ko nga po walang chance eh. Yung panganay mo, babae o lalaki? Lalaki po, tapos ngayon babae. Kota ka na at least, di ba? Nakadalawa ka na, babae at lalaki. Kumusta naman si mister mo? Okay naman po siya. Nagtatrabaho po siya sa Manila. Okay naman kayo? Okay naman po. Magkaiba po sila ng tatay.
Ayun nga yung gusto sanang itanong kanina, kaso parang inuunti-unti ko muna, sinabi mo na rin lang. Okay. Ako kasi yung nag-Saudi ako, nag-ibang bahay na po siya. Hindi, hinayaan ko na lang po. So yung anak mo ngayon na 2 years old, ay anak mo sa Pilipino din? Yes po, lahat po Pilipino. Okay. So yung unang asawa mo, wala na yon, hindi na kayo nagko-communicate? Wala na po. Pero yung Hindi ngayon, na po. yung ngayong tatay ng anak mo, okay kayo? Okay pa rin po kami. Ayan. Kasal ka ba dun sa una? Yes po, kasal po. Okay. So, anong maipaglilingkod ko sa'yo, Ate Lynn? Ito po yung sa family problem po kasi dati, yung anak ko po talaga kasi nung anak ko sa pagkadalaga. Tapos, totoo po niyan, 5 po kami magkakapatid. Tapos yung buhay namin po sa family problem po to, hindi po sa tungkol sa Pag-ibig. asawa. Okay. Sa Opo, family. hindi po. Naku, medyo mahirap to. Siyempre, parang pag problemang pamilya, minsan, di ba, ang hirap ayusin. Pero sige, Opo. tuloy mo kwento. Opo, kasi gusto ko po yung talagang payong kahit po masakit at tanggapin. Kasi noon po, sa Manila po kami nakatira. Tapos po, yung tatay ko nawalan ng trabaho, tapos dinala kami sa probinsya. Tapos noon, sa probinsya, mga ilang lang, iniwan kami ng nanay namin. Ilan taon kayo iniwan? 13 years old po ako nung iniwan kami. Dahil? Ako po yung panganay. Bakit daw Isang kayo, babae po ako. Bakit daw kayo iniwan? Pero tuloy ko po muna. Sige, oo nga naman. Bakit kasi nag-ano? Sige, tuloy mo. Opo. Tapos, iniwan po kami niya. Ako, tumira ako sa tita ko, nag-working student po ako. Tapos yung mga kapatid ko, nagkahiwalay na rin po kami kasi pumunta sila nagtrabaho sa perya. Hindi na sila natuloy ng pag-aaral. Yung isang kapatid ko lang po na bunso, pangalawa sa bunso, yun po yung tinulungan ko sa pag-aaral. Namatay po yung bunso namin, nalunod po sa ilog na hindi alam ng nanay namin. Hala. Tapos po noon, yes po. Tapos nabuntis po ako 16 years old po ako, nabuntis po ako sa pagkadalaga. Tapos po, ang tumayong magulang ng anak ko, yung sa tita ko. Tapos nung nag-aral ako, tapos mga ilang taon yung anak ko, 2 years old yata noon, nakapag-asawa ko, doon kinasal kami. Mga ilang years din kami, hindi kami nagkaanak kasi akala ko wala nang chance. Wala na kami chance na magkaanak. And then, nung plano ko pong mag-abroad, 2014, nag-apply ako ng papeles. Tapos po noon, may nagka-problema ako sa baptismal kaya hindi ako nakakuha ng passport. Lumuwas po ako, pumunta ako sa pinsan ng nanay ko. And then, nung naayos ko na, umuwi po ako ng probinsya, kinabukasan po, tumawag yung pinsan ko, sabi, andito yung nanay mo. Sabi, gusto mo bang kausapin? Sabi niya. So, kinausap ko, gusto niyang bumalik. Tapos kinausap ko yung lahat ng kapatid ko, tsaka yung tatay ko, kinausap ko anong plano nila. Sabi, sige, nanay mo pa rin yan eh. Kasi yung tatay ko, 15 years hindi nag-asawa. Inantay niya pa rin yung nanay namin. Hala. Yes po. Tapos, agad-agad, lumuwas po ako ng Manila kasi galing po ako ng probinsya. Tapos, lumuwas ako ng Manila sa may Bulacan. Ginawa ko doon, nakita ko yung nanay ko. Ay, yung tita ko tumatawag. Asan ka na? Asan ka na? Sabi niya. Traffic lang po, tita. Gumanon ako. Tapos yung nakita ko yung nanay, yung dumating na po ako, nakita ko yung nanay ko, wala po, hindi po ako umiyak. Yung galit po yun dito sa dibdib ko. Tapos po, nakita ko yung nanay ko, iniyakap ako. Tapos sabi ko, hindi ko na naramdaman na yung ano ko sa kanya, yung namiss ko siya, hindi po. Ang unang tanong ko sa kanya, bakit mo kami iniwan? Ang sabi niya, ayoko kasi makita, naghihirap kayo. Yun ang sagot niya. Tapos, alam mo niyo po ba, hindi ko tanggap yung sagot na yun. Kasi yung nawala siya, mas lalo kaming naghihirap.
mas lalo kaming na nagkawatak-watak. Ako po yung tumayong tatay sa magulang ko, ay sa mga anak ko. Kaya yun, tapos sabi niya, may utang ako, sabi niya. Kasi nagkaroon din po siya ng pamilya sa Cebu. Iniwan niya rin po yung pamilya na yun para makaalis dun sa buhay na yun. Tapos yung namasahe sa kanya, binayaran ko po yun sa may Quiapo. Ako nagbayad tapos inuwi ko siya sa probinsya. Pero yung galit po nandito pa rin. Tapos yung tatay ko sumaya sa mga kapatid ko. Pero ako wala eh. Tapos nung nagtrabaho na po ako, nag-abroad na po ako sa Saudi. Lahat po ng pera ko, binibigay ko sa kanila. Tapos, binuhos ko po sa kanila. Yung asawa ko po, hindi ko pa pinapansin nung naghiwalay na kasi. Naghiwalay na kami nung nasa December 16 ako nag-flight. Tapos, meron na siyang babae na, nagandang babae na po siya. Tapos noon, sa anak ko na lang at saka sa pamilya ko, sa mga kapatid ko, binuhos ko na lang po sa kanila. Tapos, nung ano po, nagpagawa pa ako ng bahay. May bahay po kami sa family house. Nagpagawa po ako ng sariling bahay ko. So, doon ko po inaano. Lalo po nung pandemic, ako po yung bumuhay sa kanila. Lahat binibigay ko. Tapos, ang bait-bait nila sa akin lahat. Nung umuwi pa ako, galing Saudi, tapos nag-apply ulit ako ng pa-Malaysia. Tapos dun pa Malaysia, 2019, doon po ako nag-apply pa Malaysia March. Tapos doon nag-start na yung pandemic, lahat-lahat. Hindi po ako umuwi kasi sinusuportahan ko yung pamilya ko. And then, nagkaroon po ako ng boyfriend na LDR. Inaano nila ako, peperahan ka lang yan, baka anong gawin sa'yo. Gano'n, sabi ko, hindi naman ako gano'n. Bagko sila po, siya, yung lalaki pa po nang bigay ng pera sa akin noon. Pinapadala sa magulang ko. Tapos nung umuwi na po ako, ang flight ko sana pabalik ng Malaysia, January 20. Nag-pregnancy test po ako, January 18, nag-positive. Ayun na yung anak mo, 2 years old. Yeah, opo, yun na yun. Tapos, siyempre, wala na po akong pera. Wala na. Akala ko tutulungan ako ng mga pamilya ko. Alam niyo pa sa bahay na pinatayo ko, mag-isa lang po ako doon. Kasi yung asawa ko nasa Manila, nagtatrabaho. Ang dami pong narinig na hindi maganda. Sabi ko, sana tulungan niyo naman ako. Ngayon na ako yung wala. Alam, ang dami ko po hindi maganda narinig sa kanila. Particularly, ko, sa kapatid mo ba? Sa tita mo? Kanino? Sa nanay po. Sa nanay at tatay ko po. Pati tatay mo? Yes po. Dati po, buong buhay ko sa tatay ko lang kasi nakita ko yung hirap niya sa amin eh. So, bakit sila nagagalit sa'yo? Kasi wala Ngayon? na po akong pera. Akala nila down na ako. Akala nila hindi na ako maka-abroad. Kasi buntis pa ako noon. Nabuntis na ako. But sabi ko, buti na lang. Nagkaroon ako ng anak. Kasi kung hindi ko malalaman ko sino yung totoo sa buhay ko. Meron po akong 2 hipag, yun yung mabait sa akin sa mga kapatid kong natulungan ko dati. Sila pa yung nagbibigay sa akin. Pero nakitatay ko sinasabi na, hindi ka pabayad. Dapat nga ikaw magbigay kasi yung buhay mo. Babayaran mo yan eh. Sabi niya sa akin yung gano'n. Sabi ko, ha? Tapos sabi niya, nagbibigay ako sa inyo. Kung buhay ko sa inyo na napupunta yung sahod ko. Tapos sasagot niya, asan yung pinigay mo? Eh di sana nakaupo lang ako ngayon. Kung maganon po sila, pati yung nanay ko. Sila sabi, sinasagot na, hindi namin hiningi yan kung saan mong binigay. Gumaganon po sila. Kasi kung tutusin po, hindi naman po ko lumaki sa kanila. Hindi naman sila nagpaaral sa akin. Ibang tao. Doon ako nagkano. Tapos kaya nung maririnig mo. Tapos, dati nung may pera pa ako pakutong hinihingi sa akin ng nanay ko. Binibigay ko. Tapos ngayon wala na. Tapos ngayon, pati anak ko dinamay nila. Sana mamatay na yung anak mo. Gumaganon po sila. Sa ibang tao po nila sinasabi yun, hindi mismo sa akin. Yung ibang tao po nagsabi sa akin, hindi isang tao lang po nagsabi. Kaya yung sabi ko, sige lang, makapanganak lang ako.
makabalik lang ako sa abroad, hindi ko na kayo aanihin. Sabi ko, kahit piso lang na kayo may kita sa akin. Sarili ko naman iintindihin ko, tsaka yung anak ko. Sabi ko, kaya po yun, nagpursige po ako. Kahit 3 buwan pa lang yung anak ko, nag-apply na po ako. Pero hindi pa ako natanggap sa medical kasi nga, nalaman nila na 3 kapapanganak pa lang. Hindi ako tinanggap. Kasi Hindi ka pa naipit fit ko to sa work. Malaysia. Pero Kaya po Lynn, yung oo, Ate Lynn, mukhang ang dami-dami mong bagahing dala-dala. Parang ang ang dami-dami dami mong talaga sama ang ng loob. sakit. Kumusta ngayon? Ngayon nasa Saudi ka, 'di ba? Nag-uusap ba kayo ng family mo, ng tatay mo, ng nanay Hindi mo? po. Gano'ng Hindi po. katagal na? Siguro hanggang buntis ako. Magti 3 years na po hindi kami nag-uusap. Ay, ang tagal na. Opo, magti 3 years na. Tapos nalalaman ko, sabi. Tapos yung sabi, ngayon naghihirap na sila. Nanay ko may sakit na sa puso. Oh. Tatay ko walang trabaho. Tapos yung second birthday ng anak ko, hindi ko sila pina-invite. Hindi ko sila, alam nila yun. Tapos kanina lang po, naglakad sila, pero malayo yun sa pinagawang bahay. Hanggang doon sa tinitirahan namin ng anak ko ngayon. Nilakad lang nila para manghingi sila ng asukal sa nag-aalaga sa anak ko. Baka walang-wala kasi talaga sila. Wala po talaga. Pero Binigyan sabi mo ko, ba? Hindi po. Ayoko kasi ayoko na. Kasi sakit na po yung mga inano nila sa akin eh. Mana yun. Sabi ko lahat buong buhay ko, tinanong ko sa kanila kung hindi pa ako nagkaanak. Hindi ko pa malalaman yung ano nila. Ginagawa nila ako retirement fund noon nagtatrabaho ako. Kasi di ba 21 years old na pa yung anak ko, 19 yata hanggang 19. Alam mo, Ate Lynn, Ngayon po, sige. Sige, ilabas mo pa. kaya ko na kasi ang dami ko narinig ko na wala silang trabaho, ni bihas, wala. Kanina nanghingi daw sila sa bahay ng ulam. Doon sa nag-aalaga sa anak ko. Yung nag-aalaga po sa anak ko yan, wala pong asukal yung nag-aalaga sa anak ko. Kaya yung sa kapatid ko,
sabi, antay mo nga lang yung si Alan para siya na magbigay sa inyo. Kaya yun, binigyan ng ano. Pero ng pera. ikaw ba ang nag-decide na bigyan sila o yung kapatid mo? Masama ang loob ko sa kanila. Talagang ang sakit. Kasi Kahit iniwan pa. ka. Hindi. Iniwan ka ng tagal. Tapos ganyan. Tapos ako bumuhay sa kanila nung ano. Hindi mo dapat isumbad yung ginagawa mong pagbuhay sa kanila kasi ginagawa mo yun Hindi out mo. of love. Kumbaga, ibaon mo na sa limot yun. Lahat na nagawa mo sa kanila, be blessed ka. Dahil naging mabuting anak ka. Hindi man halimbawa ang magulang mo ay imperfect or hindi naging mabuti sa'yo. Alam mo, nakikita naman yun ng Diyos eh. Ibe-bless ka naman niya sa ibang paraan eh. Hindi mo kailangang ipunin lahat ng ginawa mo or isumbat mo. Tapos sasabihin mo na wag mo nyo silang imbitahin, wag nyo silang pakainin. Hindi maganda yun. Ako Alam yung ko po, hindi naaawa. alam kasi parang ginagandahan ko sila sa mga sinabi nila. Sa ilang taon ko po kasi pag-ano sa kanila, yung buntis, ilang months lang po akong buntis noon. Tapos alam nilang, nagre-risk ako kasi nga diabetic. Tapos, Alam high mo, blood pa ako. Lynn, tapos na yun. Hindi nga ako binigyan ng piso. Naiintindihan ko, hindi natin pwedeng i-invalidate yung naramdaman mong sama ng loob sa mga magulang mo. But it's all in the past. Ngayon, nung gumanti ka, nung ginawa mo yun sa kanila, do you feel better? Hindi po. Masaya ka ba ngayon? At saka ito po kasi isa yung tumatak sa utak ko nung tinataguan nila ako ng bigas. Samantalang sako-sako bigas na binibigay ko sa kanila. Lynn, alam mo, Nung abroad ako. tandang-tanda mo Bakit bawat po ganun detalye. may magulang na ganon? Oo, may mga magulang talagang ganun kasi minsan talaga may mga imperfect na magulang at nakakagawa ng kasalanan sa atin. Pero kahit may mga ganung magulang, maging mabuting anak pa rin tayo. Naging mabuti naman po sa kanila. Ngayon, pero hindi naman sila naging mabuti sa akin. tatanungin kita ngayon, Lynn, sa tingin mo ba, pag tinanong kita na mabuti ka bang anak ngayon sa mga magulang mo, humihingi na sila ng kapatawaran sa'yo, ano pa bang gusto mo? Umiyak na yung Parang tatay hindi naman mo. po sapat yung ilang buwan. Porket alam lang nila sa abroad na ako, lumalapit na sila. Samantalang nung walang-wala ako na sa Pilipinas, hindi naman sila umano sa akin, mama.
Given na lahat ng yan Hindi pinapakita lang nila mo kung pera sila. Grabe ang ano mo sa magulang mo, ang sama ng loob mo. Hanggang saan mo dadalhin yan? Kapag ngayong araw na ito, halimbawa Atelin, ngayong araw na ito, may nangyaring masama sa kanilang dalawa, mapapatawad mo ba sarili mo na hindi mo sila pinatawad at hindi mo piniling kalimutan na lang lahat? Kasi ang isang tao kapag humihingi na ng kapatawaran, ibig sabihin nagsisisi na yon. Ibig sabihin, itapon nyo na lahat ng nakaraan nyo, pamilya kayo eh. Hindi naman sila ibang tao sa'yo. Kapag meron tayong toxic people, toxic friend, o kung sino mang nasa paligid natin, toxic boyfriend or girlfriend, kapag toxic yan, bitawan mo, pero pag pamilya mo at humingi na ng kapatawaran, sino ka para hindi magpatawad? Alam mo, Lin, huwag kang maguluhan. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang maguluhan, Atelin. Hindi lahat may nanay, ah. Hindi lahat may tatay. Opo.
Next year po. Next year, pumunta ka dito, isama mo yung mga magulang mo. Kailan mo ba sila huling niyakap? Nung galing po ako Malaysia. 3 years ago? 20. Opo. Hmm.
Ay, thank you sa Maraming panonood. salamat Pero po. sana maka-inspire ako sa'yo dahil sabi mo bilang nanonood ka. Siyempre sa aking pagbabalik, hopefully kasama na natin si Papa Jackson dyan. Ayan, for sure pag andito yun si Papa Jackson, high blood yon. Kasi ganun din yun, ayaw din yan ng ng mga sa magulang. Kasi sobrang mapagmahal din sa magulang. Grabe yun. Hindi yun nagagalit. Anyways, siya, sound trip muna tayo. Mamaya live pa rin po tayo so walang BBTO. Dito lang yan sa Same Pero We are number 1, 06.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo. Di man araw-araw na nakangiti